Magandang hapon po. Walang takas sa operasyon ng pulisya sa Quezon ang isang lalaking sangkot umano sa pagbubuo at pagre-repair ng mga di-lisensyadong baril. Nahuli ang suspect sa kanyang repair shop. May nakumpiska sa kanyang submachine gun kit, 2 pistol at iba pang parte ng mga baril at bala. Nakatutok si John Consulta. Sa surveillance video na ito ng Regional Intelligence Division 4A, makikita ang minimuestra ng isang lalaki ang isang baril sa undercover na pulis. Sumbong ng mga concerned citizen, sangkot ang lalaki sa pagbuo at pag-repair ng mga loose firearms. Ang surveillance video na ito ang naging susi para makakuha ng search warrant ang pulisya at salakay ng bahay nito sa Candelaria, Quezon. Search warrant po to, search warrant. Search warrant po yan. Lahat po ng kasulok-sulukan po ng inyong bahay ay hahalugugin po. Bala ng 22. Ito po, may bala po sa katawan, oh. Ito po, oh, nakuha po sa bulsa, kita po sa ano. Bala ng 22. Sa kay tatay po ito. Ang suspect, tinangkapang itago sa mga pulis ang isang kahon ng bala sa kanyang damit. Ikaw ay may karapatang manahimik, ano? Lahat ng iyong sasabihin ay pwedeng gamitin, pabor o laban sa iyo sa lahat ng korte dito sa Pilipinas. Nang simulan na pagkahalugog sa work area ng bahay, Mga parts ng baril po, oh. Investigador. Ito po, oh. Investigador. Pang 22 to. Ito po, oh. Kababad. Merong shooting incident somewhere sa Quezon. Ang source pala ng mga firearm is dito sa isang bayan din sa Quezon. nakumpiska sa operasyon ang isang submachine gun kit para sa kalibre 22, 2 pistola, parts ng iba't ibang baril at mga bala. Pwedeng ibenta niya, no, sa mga magiging hold-upper o kaya magiging gun for hire. No, so wala na silang magagamit ng mga firearms na ngayon dahil atin pong nahuli yung tagagawa nila ng mga baril. Wala pang payag ang suspect na naharap sa paglabag sa Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pagsusulong sa interes ng Pilipinas ang isa sa mga pangunahing layunin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang nakatakdang talumpati sa United Nations General Assembly. Ipapanawagan niya rin daw ang paghupa ng tensyon sa Middle East at ang kaligtasan ng mga sibilyan gaya ng mga Pilipino. At mula sa New York City, nakatutok si Joseph Moro. Bago magtanghali kanina, oras sa Pilipinas, lumipad sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Luisa Arneta Marcos patungong Amerika. Kasama ng Pangulo ang mga opisyal kabilang sina Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro at Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Ayon sa DFA, nakatakdang magtulumpati ang Pangulo sa isang special session ng United Nations General Assembly sa Martes, March 10 para manawagan ng kapayapaan sa gitnang silangan. Kasabay na rin ito ang pagkampanya para maging non-permanent member ang Pilipinas ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Dagdag ng DFA, ang biyaheng ito ang tamang pagkakataon para manawagan ang Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng mga Pilipino. Ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Amerika ay nangyayari sa pagitan ng gera ng Amerika at Israel kontra sa Iran na nakakaapekto na sa ekonomiya ng Pilipinas katulad na lamang sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Makikipagpulong din ang Pangulo kay UN Secretary General Antonio Guterres para pag-usapan pa rin ang Middle East. Magsasalita rin ang Pangulo sa 70th session ng Commission on the Status of Women o CSW-70. Noong Biyernes, natanong ang DFA kung isusulong ng Pangulo ang issue sa West Philippine Sea. I cannot preempt what the President will say, but definitely pag-uusapan po ang international developments, regional developments, at yung mga bagay na makaka-apekto. Samantala, pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pagtatayo ng high-rise residential units para sa mga nasunugan sa Quezon City kamakailan. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, nakikipag-ugnayan ng LGU sa National Housing Authority at Department of Human Settlements and Urban Development para malaman kung ano ang gagawin sa bahaging nasunog. Isinusulong daw ng LGU ang in-city housing para sa mga residente. Nananatili sa iba't ibang evacuation center ang mga nasunugan. Nagbigay ng pagkain at modular tents ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Samantala, naglagay ang QC Veterinary Department ng pet holding area para sa mga alaga ng mga nasunugan. Sa mga nagpaplano ng kanilang bakasyon, doble ingat po sa mga nag-aalok ng sobrang murang bakasyonan online.
baka scam yan. Ang tips ng pulisya para hindi maloko alamin sa aking pagtutok. Summer is waving and the beach is calling. Kaya naman si Leslie Hetot excited na sa bagong resort sa Batangas na target nilang puntahan ng kanyang mga kaibigan. At tulad ng marami sa atin, ang mga bakasyong ganito talagang pinag-iipunan ni na Leslie. Kaya naman masinsin sila kung mag-research at magplano. Isa sa mga paraan nila ng mga kaibigan para matiyak na sulit ang gasto sa bakasyon ang pag-check sa mga review at comments sa napupuso ang destinasyon. We read comments kasi sa isang post. Tapos yung comment na yon, yung nag-comment, minsan pini-personal message namin through Facebook, social media, kung legit ba yung comment nila dun sa beach resort na yon. Hindi lang isa, kumbaga marami din. Very good yung ganyang pag-iimbestiga kung legit ang bakasyon ng pupuntahan ayon sa PNP Anti-Cybercrime Division. Lalo't ngayong magsasummer na at paparating na rin ang Semana Santa, inaasahang dadami pa ang nauusong vacation scam. Yung tinatawag po nating vacation or accommodation scam po ay karaniwang ginagawa po ng mga cybercriminal sa pamamagitan po ng pag-post ng mga fake staycation or resort offers po. Sa unang 2 buwan pa lang ng taon, 29 na reklamo na ang natanggap ng PNP-ACG mula sa mga na-scam ng peking accommodation at staycation offer online. Ilang mga red flag ika nga o mga senyales sa maaring scam ang isang alok na accommodation kung ito'y too good to be true o di hamak na mas mura kumpara sa mga kahalintulad na resort. Pwede rin mag-check sa LGU kung totoo ang nasabing lugar o hotel, kung may address ba ito at telepono, at kung ito'y rehistrado. Agad din magduda kapag tila nagmamadaling maningil ng down payment ang katransaksyon. I-check din ang mga larawang ginagamit na pang-akit dahil maaring peke o nakaw na larawan lang yan mula sa ibang website. Sakali namang mabiktima, payo ng PNP-ACG. Mahalaga pong itago natin lahat ng evidence po, tulad ng screenshots ng conversation, resibo ng bayad, account details po ng scammer po, at yung mga link ng pages po or mismong account po na ginamit ng scammer po. Nagpaalala po ang Energy Department sa kung hanggang magkano lang dapat ang presyo kada litro ng petrolyo bago ang nakaambang oil price hike sa Martes. Pero sa isang gasolinahan sa Aurora, halos 100 piso na ang litro ng diesel. Na ayon sa may-ari nito, dahil umano sa mataas din nilang kuha sa supplier. At mula sa Quezon City, o mula sa Quezon, nakatutuklay si Darlene Kai. Darlene? Pia, hindi nawala ng pila sa buong maghapon yung ilang gasolinahan dito sa Quezon City, tulad na lang dito sa kinatatayuan ko sa Philcoa. Dahil yan sa pagkukumahog ng ilang motoristang magpagas bago yung panibagong dagdag singil ngayong linggo. Yung ilang gas stations tuloy na ubusan ng langis. Patuloy ang gantihan ng Iran at alyansang Israel at Amerika. At bukod sa mga nasasawi, apektado rin ang digmaan ng langis sa gitnang silangan. Ilang oil facilities ang tinatarget o nadadamay sa mga pagsabog. Paralisado rin ang paglalayag partikular sa Strait of Hormuz, ang kipot sa Persian Gulf na kontrolado ng Iran. Dahil walang makalayag na mga tanker ng langis, patuloy ang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo na dama rin sa ating bansa. Kaya mahigpit na abiso ng Energy Department sa mga kumpanya ng langis, mula March 6 hanggang bukas March 9, hindi dapat lagpas sa 76 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Ang diesel dapat hanggang halos 70 pesos lang at ang kerosene di dapat hihigit sa 100 pesos. Babala ng DOE, bawal ang hindi otorisado at hindi nakaschedule na taas presyo sa petrolyo bukod pa sa hoarding at iligal na bentahan ng langis. Hinikayat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ng publiko na i-report sa otoridad ang mga gasolinahang maagang nagtaas presyo. Para matiyak na nasusunod yan, may mga pulis na nag-iikot sa ilang gasolinahan ayon sa post ni Energy Secretary Sharon Garin. Pero sa gasolinahang ito sa Aurora, ang dating 58 to 63 pesos kada litro ng gasolina at diesel, pumalo na ngayon sa 73 to 97 pesos. Paliwanag ng may-ari, wala raw silang control sa presyo dahil nakadepende sila sa presyong ipinasa ng mga supplier. Ang pagtaas po ng presyo ay beyond control po yan ng mga retailer na katulad namin. It all comes down from the distributor.
Sila po ang nagko-control ng presyo. Sinusubukan namin kunan ng pahayagang DOE kaugnay rito. Sa Quezon City, 3 gasolinahan sa Commonwealth Avenue ang naubusan na ng langis. Sa isang gas station sa Fairview, puro 00 na ang nakalagay sa price board, maliban sa isang klase ng gasolinang may natitirang supply. Wala na po kami ma'am, diesel po, and then 91 po, unleaded po. Ang meron po kami ngayon ma'am, 95 na lang po tayo. Opo. Isa na lang. Pagtitiyak naman ng Bureau of Customs, 2 buwan pa naman po yung ating supply. Hindi dapat tayo kabahan kagad. May kakayanan naman po kaming bisitahin yung ating mga warehouses po o yung depot na tinatawag ng mga oil companies upang mabigyan po namin ng kaalaman din po ang mga taga-Department of Energy. Magsasama-sama po kami upang hindi po magkaroon ng artificial shortage. sa ngayon, tumitingin na raw ng mga alternatibong pagkukunan ng petrolyo ang pamahalaan. Si Senator Sherwin Gatchalian naman naghain ng resolusyon sa pagbuo ng task force na magbabantay sa presyo at supply ng petrolyo. Pia, kanina lang nagkaroon na ng supply yung mga gasolinahan na nakuna naming naubusan na, pero hindi pa rin lahat ng klase. At sa mga inikutan naming gasolinahan, Pia, dito sa Quezon City, bawal yung pagbili ng langis na ilalagay doon sa mga drum o malalaking container para maiwasan yung mga nag-hoard. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Nilamon na apoy ang mga bahay sa Barangay Kasambagan sa Cebu City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagliyab ang isang transformer ng poste. Nadamay ang isang bahay at inabot ang tangke ng LPG sa loob nito kaya sumabog. Mahigit 50 bahay ang natupok. Halos 4 milyong piso ang halaga ng napinsala. 2 ang naitalang sugatan habang mahigit 70 pamilya ang apektado. Bukod sa lakas ng hangin, iniimbestigahan din kung sanhin ang pagkalat ng sunog ang pagdaloy ng apoy sa koneksyon ng kuryente. Nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon ang iba't ibang kontrabando, gaya ng mga smuggled na sapatos, pati mga hindi na-prosesong mineral ore. Nakatutok si Darlene Kai. Pinabuksan ng PNP Highway Patrol Group ang baletang karga ng pinara nilang sasakyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Pinara ang kotse dahil sa paggamit ng improvised na plaka. Nang hinga ng mga papeles, biglang tumakbo ang sasakyan kaya hinabol. Doon na nadiskubre ang dala nitong kontrabando. Ito po pala ay may dala-dala po na hindi po baba sa 450 rims na mga undocumented or illegal mga smuggled cigarettes. Nasa 1.6 million pesos ang halaga ng mga sigarilyo na tingin ng HPG ay mga tira pa ng mga nasabat na illegal na sigarilyo sa Pampanga at ibabagsak sa mga maliliit na tindahan. Bistado naman sa isang bodega sa Pampanga ang nasa 25 million pesos na halaga ng smuggled footwear. Walang inabutang tao sa bodega. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng may-ari ng bodega. Unprocessed mineral ore naman ang nasabat sa isang truck sa Surigao. Sinita ng PNP Highway Patrol Group ang truck dahil sa paggamit ng improvised na plaka. Walang naipakitang dokumento ng sasakyan ng driver. Nang tignan ang laman ng truck, doon na nakita ang mga unprocessed na mineral ore na dadalhin sa Davao. Driver lang po ang nahuli po natin dyan. No? Yes, ang naharap po yan sa Reklamong Republic Act 7942 or ito yung tawag po nating Philippine Mining Act of 1995. At sa isang banda rin po, no, siya rin po matitikitan, dala nga din po no, ng pagkakagamit po niya ng improvised light. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Abot langit ang pangamba ng mga rescuers sa Amerika na aksidenteng sumabit sa isang cell tower ang isang hot air balloon na may sakay na 2 tao. Ligtas kaya silang naibaba? Kuya Kim, ano na? Buwis-buhay na inakyat ng mga rescuer ang cell tower na ito sa Texas sa Amerika. Sa taas kasi ng tore, may sumabit na hot air balloon na may sakay na 2 pasahero. Dahil nasa 920 feet ang taas ng cell tower o katumbas ng 80 hanggang 100-story building. Ang pag-rescue ng mga biktima, pahirapan. Para ligtas na maituwid ang mga biktima mula sa balloon papunta sa tore, gumamit ang mga rescuer ng tali at harness hanggang sa ligtas nilang nababa ang 2. Ang kanilang high-angle rescue, success! Ang hot air balloon ay isa sa pinakaunang paraan ng paglipad ng tao. Nagsimula ito noong 18th century sa France.
Eksperimento ng magkapatid na Joseph Michel at Jacques Etienne Montgolfier. Ang pinakaunang hot air balloon gawa sa papel at tela. May ideya ba kayo kung paano nakakalipad sa ere ang isang hot air balloon? Sa ilalim ng mga balloon, may burner na gumagamit ng propane gas. Kapag sinindihan ito, umiinit ang hangin sa loob ng balloon. Kapag ang hangin sa loob ng balloon ay mas mainit at mas magaan kaysa sa hangin sa labas, umaangat ito pataas. At pag gusto naman ng pilotong bumaba, pinapatay o binabawasan lang ang apoy. Lumalamig ang hangin sa loob, kaya nagiging mas mabigat ang hangin at unti-unting bumababa ang balloon. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Naglayag sa dagat ang halos 100 mga bangka bilang bahagi ng kapistahan sa Bugay, Cagayan. Sa Nueva Ecija, dinaos din ang pista bilang pagpupugay sa masisipag nating magsasaka. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Dumating sa baybay ng Bugay sa Cagayan, sasabay-sabay na paglayag ng halos 100 bangka para sa Baybay Festival 2026. Nagsimula ang parada sa Sabangan at natapos sa isang pamosong beach doon. Layon nitong ipakita ang kahalagahan at kagandahan ng dagat at magpasalamat sa masaganang biyaya ng dagat sa mga mangingisda. Ipinamalas din sa pista ang mga ipinagmamalaking putahe ng Bugay gaya ng isdang bulong unas, binagoongan at sisig. 2,000 kilo ng isda ang libreng ipinamahagi sa mga bisita. Sa Talavera, Nueva Ecija, 15 grupo ang nagpasiklaban sa street dancing sa pagdiriwang ng Hugas Kalawang Festival 2026. Sinisimbolo nito ang pagtatapos ng trabaho ng mga magsasaka sa bukid. Tampok din sa mga sayaw ang hirap na pinagdaraanan ng mga magsasaka at masaganang ani sa tulong ni San Isidro Labrador, patron ng mga magsasaka. Malaking tulong nila ang mga ganitong aktibidad sa turismo ng lalawigan. Winner ang lahat dahil sa huli, nag-uwi ang bawat kalahok ng tig 60,000 pesos mula sa lokal na pamahalaan. Para sa GMA Regional TV at Integrated News, CJ Torida, nakatutok, 24 oras.